Magandang balita po mga ka-PL. Para po ito doon sa mga kababayan natin na pumirma sa People's Initiative dahil nabudol pinangakuan ng ayuda kuno. O ngayon, pwede na po kayong mag-withdraw ng inyong pirma sa People's Initiative doon po sa form na pinirmahan mismo ninyo. Pwede na po ninyong bawiin ang inyong pirma. Paano? Ito po ang video. Panoorin po natin. Ganito lang po ang gagawin ko mga ka-PL ha. Pasensya na. Kasi iwas po tayo sa copyright dahil hindi po tayo nakapagpaalam sa kanila na gagamitin po natin ang video nila. Si Attorney George Garcia na lamang po ang magpapaliwanag kung paano makapag-withdraw ng inyong pirma. Hindi na po ako. Mahirap na, baka magkamali ako. Magkulang po ako ng mga sasabihin, masisi pa tayo. O eto na po ang video, simulan na po natin mga ka-PL. Attorney George, Chairman, good morning po sir. Magandang umaga po Sir Ted, magandang umaga rin po mong TV chat sa ating po mga kababayan. Opo, sir, ano ho ang dahilan kung bakit naglabas mismo ang COMELEC ng withdrawal form para sa mga lumagda po sa People's Initiative? Paano? Sir Ted, nung nakarang araw po na tayo humarap sa pagdinig ng ating pong Senate, ay meron po isang miyembro si Senator Bato de la Rosa nagsabi na papaano yung kalagayan ng mga signatories o yung mga kababayan natin na pumirma pero sa kasalukuyan, ang sabi niya gusto mag-withdraw. Napakaraming nagre-reklamo attorney. Buti, gumawa ho kayo ng paraan. Ngayon, marami nagsisisi. Kahit mga kapitbahay namin, para pala doon yan. Bakit hindi mo sinabi, PL? Hindi naman kasi ako palalabas ng bahay. Kaya hindi ko po kayo napagsabihan. Ito po. Samantalang suspended ang rules, suspended din ang proceedings. So sabi po natin, nag-commit tayo na gagawa tayo ng stopgap measure na kung saan may paraan ng ating mga kababayan na makapag-withdraw ng kanilang mga lagda na hindi naman malilif yung suspension order ng mismong COMELEC resolution natin para sa People's Initiative. Kung kaya po, Sir Ted, ang inyong pong lingkod ay nag-sponsor ng isa po ng mismong form at kinumbisin natin yung mga member po ng Commission and Bank upang payagan natin yung form na yan at na isusumiti po ng ating mga kababayan sa opisina ng mga local COMELEC. Of course, ay for purposes lang. Ito isusumiti nila ni Sir ang mga form sa mga LGU, sa mga COMELEC diyan sa lugar ho ninyo. Para po ito sa mga kababayan na mga nakapirma sa People's Initiative form. Dalawang klase po ang proseso o ang gagawin ninyo para kayo ay makapag-withdraw ng inyong pirma. Una, meron pong website sila. Pwede nyo pong punta ng website, makikita po ninyo ang withdrawal form ng inyong pirma doon sa People's Initiative, i-download po ninyo, mag-fill up po kayo. Magpirma po kayo, dalhin nyo po sa COMELEC na malapit po sa inyong lugar. Ngayon, kung hindi po kayo marunong mag-download o pumunta sa website nila, dumiretso na po kayo. Yun po ang pinakamadali. Sa COMELEC, magsabi lang po kayo na isa po ako sa nakapirma sa People's Initiative at binabawi ko na yung aking pirma. Meron po kayong pipil-upan, pangalan ninyo, yung present number ninyo, at kung ano ang dahilan. Ngayon, kung maglalagay kayo ng dahilan, sabihin nyo lang, hindi po namin alam, para pala ito sa Chacha, People's Initiative pala ito na gawa-gawa ni Pinsan. Ayan. Depende na rin sa inyo kung hindi kayo maglalagay ng rason, pwede rin naman daw po, sabi ni Attorney George Garcia. Ang importante, nakapag-withdraw na po kayo. Ayos, ituloy pa natin.
ng record, hindi namin a-actionan yan sapagkat ngayon po, suspended nga po yung kahit na anong proceedings patungkol po sa People's Initiative. Okay. Ayan, baka mamaya mawalan kayo ng gana. Ay, hindi naman pala a-actionan ito. Mag-a-aksaya lang kami ng pamasahe papunta doon sa COMELEC. Sa ngayon, hindi pa nila a-actionan po, mga ka-PL, kasi hindi nga po ipinagpatuloy ang proceedings. Kung ipagpapatuloy na ang proceedings at hindi ho kayo nakapag-withdraw, may isasama po ang pangalan ninyo. Dapat ngayon pa lang, habang hindi pa nagtuloy-tuloy ang proceedings, mag-withdraw na po kayo. At least kung magtuloy-tuloy man ito, matingkuling na naman yung utak nila. Ipagpatuloy nyo yan. Ituloy. Gumastos na kami dyan ng malaking halaga. Naku, naloko na. Bagamat ayaw natin, di malaking kabawasan po ang inyong pag-withdraw sa inyong pirma. Okay, ito pa. Mayroon pong reaksyon si Senator Villanueva at sabi niya baka daw maaaring maging simple lamang ang mga letra ng formang ito. Sa inyo bang pagtansya, komplikado ba ito? Mamaya babasahin po namin ni Chacha laman nito, no? Okay. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan kung paano po naging ganito ang forma at letra ng inyo pong inihandang withdrawal Ano form. naman sinasabi? Sir Ted, sa ating pong palagay ay medyo napakasimple naman po dahil yun ang isang pahina. Hindi kinakailangan po yan panotaryo o kinakailangan panumpahan sa kahit na kaninong authorized na magmanumpa. At kung mapansin niyo po, naka-English siya na may translation din sa Filipino po. At natanong lang din naman kung ano po yung probinsya, ano ang distrito, at ano po yung presinto niya kung sakali maalala o hindi. Pagkatapos lang yung pangalan at lagda. Yung pong disclaimer na nasa ilalim, yun naman po ay for our own purpose lamang. At ang sinasabi lamang natin doon ay hindi nangangahulugan na porket tatanggapin ng Commission on Elections ng mga election officers namin sa munisipyo at syudad. Ang mga form ito ay nangangahulugang nililift na namin yung resolution natin na nagsususpend ng lahat ng proceedings sa People's Initiative. Well, sa ganang akin ho naman, simple ho naman ito, no? Kung babasahin po natin, ipapaliwanag mamaya. Sige po, so sa ngayon wala pa hong Diretso po tayo sa bandang dulo. Meron pang isang magandang katanungan si DJ Chacha, mga ka-PL, na magagamit din po ninyo sa oras na kayo mag-withdraw na ng inyong pirma. I-forward ko lang po, ha. Ayan. Play ko na po. Definitely, hindi na po kaya, Ma'am DJ. Oo. Dito po sa People's Initiative, base po dito sa inilabas nyo po na form, meron nga pong nakalagay na rason. Halimbawa, merong isang tao na lumagda dito pero hindi naglagay ng rason. Tatanggapin po ba yon ng COMELEC? Oo po, dahil again, yan po pagtanggap naman ay ministerial duty na rin at sinasabi natin sa mga local COMELEC natin, regardless whether may rason o wala, nag-issue na po kami kahapon ng aming internal memorandum, ay kinakailangang tanggapin sapagkat wala pong pinagkaiba yan sa nagpapareceive din ng sulat po sa local COMELEC po namin, at least for record purposes. So again, may reason o wala. Sa totoo lang naman, hindi rin naman natin kung nga po pumirma sila, hindi naman sila nagbigay ng reason kung bakit sila pumirma, bakit naman tayo magbibigay ng reason kung bakit sila nag-withdraw. So meron o wala, tatanggapin po namin yan. So ayan po, at least malinaw na, no? Hindi gaya ng sinasabi ng isang senador na medyo komplikado, na parang relasyon, na bakit kailangan may rason pa. So may rason o wala, tatanggapin po yan ng COMELEC. Puntahan naman po natin ngayon. Okay na po yon. Maliwanag po, mga ka-PL. Paki-share po sa ating mga kakilala na nakapirma sa People's Initiative. Mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kapatid, nanay, tatay, lolo't lola. Yan. Na nagsisi na. Bakit ba hindi sa atin sinabi? Paano sasabihin? Patago nga dinaan nga kayo sa ayuda Dinaan nga kayo sa 100 piso, naniwala naman kayo, pambihira. Wag po tayong papauto basta-basta. Tandaan po ninyo, wag po tayong basta-basta pipirma. Tanungin po natin kung para saan ba talaga ito.
Oh, makakita kayo ng pera. Uy, may pera, may pipirma ka lang, pera na. O magduda na ho kayo. Binibili po ang boto ninyo niyan. O ayan, pakishare po sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, para makapag-withdraw na po sila ng kanilang pirma doon sa People's Initiative na gusto lamang nitong isang malaking mama na nasa Kongreso. Ayos? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.